Someone is knocking the door. Inirapan ko si Ted matapos ang ilang ulit namin pagpapractice. Hindi niya makuha ang code na ginagawa namin. Okay na yan, Jaren. Para lang namang tibok ng puso, di ba? Sagot sa akin ni Ted. Noong magsimula akong mapatira sa dorm na ito, ay nandito na si Ted. Ngayon ay 1.5 taon na kaming magkasama. Bakit ba masyado mong ginagawang big deal yan, Jaren? Puro mato naman tayo nandito, ani ni RJ, habang ipinapakita ang biceps niya na akala mo'y bagong tubo lang na halaman. Isa pa, madali lang namang tawagin si na Ate Shai, dugtong pa nito na ngayon ay nakahiga sa kama, habang yakap ang una na regalo pa yata sa kanya noong bininyagan siya. Hihingi ka na lang ng saklolo sa babae pa, mandadamay ka pa. Seryosong sagot ko kay RJ. Aminado ako. Napraning ako noong dalawa sa mga tenants sa kabilang unit ang natagpo ang patay. Ang weird pa dahil dilat na dilat ang mga mata nila noong natagpuan ang kanilang katawan. Kaya nagpa-practice kami ng code para alam namin nakakilala namin ng papasok sa unit. Baka kasi may foul play doon. 10 hakbang mula sa unit namin ay pinuntahan ko ang unit ng mga itinuring na naming mga kapatid. Sina Ate Shai, Ate Lynn at Ate Z. Imposibleng lumipas ang isang araw na hindi kami magkakasama. Bilang kaibigan at para na rin nakababatang kapatid, natatakot din ako para sa kanila dahil puro sila babae sa loob ng kwarto. Kung hindi isa lang ang tao sa room nila, si Ate Shai at Ate Lynn lang ang naroroon. Busy kasi madalas si Ate Z, kaya madalas wala. Nagtungo ako sa unit nila, dala ang isang lock para sa pinto. Balak ko rin sanang ituro sa kanila ang code namin dahil minsan ay pumapasok sila sa unit namin. Co-ed ang dorm at bawal ang mga lalaki sa unit ng mga babae. Sadyang ninja lang talaga ang mga ito at dito na yata inugat sa dorm kaya malakas sa mga admin at walang magawa sa kapilyahan nila. Hindi pa man ako kumakatok sa pinto ay binuksan na ito ni Ate Shai. May subo itong toothbrush at nakasuot ng uniform pero nakatsinelas at mukhang papasok pa lang. Nag-lunch na kayo? Tanong nito sa akin na halos mabulol pa. Hindi pa ate, mamaya na, dinala ko lang to. Iniangat ko ang lock na hawak ko. Lumingon naman si Ate Lynn na nakaupo sa kama niya. May hawak siyang medyas at naghahanda na rin pumasok. Ano yan? Tanong sa akin ni Ate Lynn habang nakakunot ang noo. Nakita kong hindi niya pala suot ang salamin niya. Malabo na kasi talaga ang mga mata ni Ate Lynn, kaya kapag wala siyang salamin, sinasabi namin sa kanya kung ano ang mga nasa paligid. Lakto ate, nakabit na rin ako sa amin. Madaling masungkit kapag doorknob lang. Madalas pa naman kayo lang ang tao dito. Ang bait mo naman, ani ni Ate Shai, sabay tapik sa ulo ko bago pumasok sa unit. Nanggaling siya sa common bathroom sa dorm kaya naramdaman kong medyo basa pa ang kamay niya dahil sa pagtututbrush. Si Ate Shai ang nakadorm namin na halos lahat yata ng tao ay nagiging kamukha ng pinsan niya sa probinsya sa paningin niya. Sino siya, Jaren? Bagong roommate? Tanong ni Ate Lynn. Nakatingin siya sa tabi ko. Nagtaka ako dahil wala naman akong kasamang nagpunta sa unit nila. Lumingon ako sa likuran ko at nagpalingalinga. Wala akong nakitang tao sa likod ko o sa tabi ko kaya ngumisi na lang ako. Paglingon ko kay Ate Lynn ay busy na siyang nagsusuot ng medyas kaya hindi ko na lang pinansin ang tanong niya. Sasabihin ko sanang huwag niya akong lukuhin pero bigla uli siya nagsalita. Papasok na kami, mamaya na siguro namin ikakabit yan. Kumain na kayo, 3:00 na, di pa kayo kumakain, bili nito sa akin. Ako na magkakabit, ilalak ko na lang ang pinto nyo. Sure ka? Okay lang naman kung kami na lang, kumain muna kayo. Okay lang, promise. Sige na, baka malate pa kayo. Sumenyas din ako sa kanilang umalis na sila. Iniwan na nila sa akin ng kwarto, tulad ng ginagawa nilang dalawa, nakakapasok din sila sa aming unit. Magulo ang kwarto nila, pero hindi nakakagulat iyon dahil alam kong busy sila at walang panahon para mag-ayos ng mga gamit. Kinuha ko ang screwdriver sa maliit na toolbox ni Ate Lynn. Sabi ni Ate Shai, may pagkakahilig daw kasi si Ate Lynn na gumawa ng mga sirang gamit, kaya nagtatabi ito ng toolbox. Sinimulan kong ikabit ang screw sa lock na ilalagay ko. Hindi ko inaasahan na sobrang tigas ng pinto nila.
Hindi katulad sa pinto namin na medyo madaling kabitan ng lock. Pinilit kong pihitin ang screw para mabutas ang pinto. Sa sobrang hirap ay nadaganan ko ang switch ng ilaw na malapit lang sa pinagkakabitan ng lock. Namatay ang ilaw sa kwarto at para sa karagdagang katangahan, dumulas pa ang lock at nahulog ang screw sa kung saan. Ang kaninang maliwanag na kwarto ay nagdilim na tila ba alas 8 na ng gabi sa isang kalsada na nag-iisang poste lang ang ilaw. Pinulot ko muna ang lock na nahulog sa may paa ko. Panandalian akong naupo sa sahig nang makuha ang lock, iniunat ko ang kamay kong medyo nananakit kakapihit sa tornilyo. Nang makapagpahinga ng kaunti ay tumayo ako at inabot ang switch ng ilaw. Nakapagtataka dahil parehas lang naman ang pwesto ng switch namin sa switch nila. Pero hindi ko ito makapa. Hinanap ko ito na tila ba ako isang bulag na inaalalayan ng sarili para makalakad. Meron akong nahawakan, pero hindi ako sigurado kung ano. Sinubukan kong pindutin ang nakapako sa pader. Baka iyon na kasi ang switch. Pero parang hindi. Mahaba, malamig at pamilyar ang hugis. Parang mga daliri. Inalis ko ang kamay ko sa kung ano man iyon na nahawakan ko. Maya-maya ay may narinig akong pumitik ng switch ng ilaw. Dariri nga ba yung nahawakan ko? At bakit bumukas yung ilaw? Naramdaman ko ang abnormal na tibok ng puso ko, kaya agad kong binuksan ang pinto ng unit. Lalabas na sana ako nang mamataang dadaan sa unit nila Ate Shai ang may-ari ng dorm kasama ang ilang pulis, kaya hindi muna ako lumabas. Isinarado ko ang pinto, ngunit nag-iwan ng maliit na sewang. Sigurado akong pinag-uusapan nila ay ang tungkol sa tabi naming unit. Based po sa CCTV footage, ilang beses nagbukas ng pinto ang biktima. Hindi namin malaman kung may hinahanap siya. Pero sigurado po kaming walang foul play na naganap dahil walang pumasok sa unit nila. Anang pulis na kausap ng may-ari ng dorm na si Sir J. So, isasarado na nga po natin ito sa issue ng paggamit nila ng drugs? Tanong ni Sir J. Opo, ganun na nga po ang mangyayari. Pero paano po natin maipapaliwanag yung mga marka sa pinto nila? Nakita po namin na maraming kumakatok sa kwarto nila bago mangyari ang insidente. Kaya maaaring doon nanggaling ang mga marka ng mga kamay na iyon. Parang nagpaulit-ulit sa pandinig ko ang sinabing may mga bakas ng pagkatok sa pinto nila. Pamilyar na sa akin ang kwentong ito, ang kwento ng mga mangangatok sa probinsya. Kumakatok sila sa kalagitnaan ng gabi. Sa 3 unang pagkatok nila, kailangan ay magbukas ka na kaagad ng pinto. Kailangan mo ding ipikit ang iyong mga mata dahil ayon sa kwento, ay dudukutin nila ito kapag nakita mo sila. Ang unang 3 katok ay mabilis, para silang nakikipaglaro at kung hindi bubuksan, sinasabing aabangan nito ang unang magbubukas ng pinto sa umaga. Kung susundan pa nila ito ng 3 pang katok, ang intensyon na nila ay pumatay at wala kang magagawa. Minaigi kong tapusin ang ipinangako kong pagkakabit ng lock sa pinto ni na Ate Shai. Hanggang maaari ay winaglit ko sa isip ko ang nahawakan kong daliri kanina. Nang matapos ako, ay niyaya ko nang kumain sina Ted at RJ. Walang ano-ano ay sinabi ko sa kanila kung ano ang narinig ko sa usapan nila Sir J at ng pulis na may hawak ng insidente. "Bwe," ani Ted. "Edi wow," ani RJ. Tulad nga ang inaasahan ko, walang maniniwala. Sa tingin ko, mahirap paniwalaan ang mga ganoong klase ng kwento. Pero umaasa akong baka sakali, maniwala ang iba pa naming kaibigan, lalo na sila Ate Lynn na mahilig sa mga gaitong bagay. Pinalipas ko ang maghapon sa loob ng kwarto. Maghapon akong humiga, hindi ko akalain may mga ganito din sa Maynila. Sinabi ko kay Ted at RJ ang dapat nilang gawin kung may kakatok man sa pinto namin sa kalagitnaan ng gabi. Sa ngayon ay hinihintay ko na lang na dumating sina Ate Shai at Ate Lynn mula sa school. Kailangan ko silang sabihan dahil kung meron ngang mga ngatok dito sa Maynila, lahat kami ay nasa delikadong sitwasyon. Sa probinsya, wala pang nakapagbigay ng konkretong pahayag sa tunay na hitsura ng mga mangangatok. Kakaunti pa lamang ang nalalaman namin sa kanila. Pero isa ang sigurado, hindi sila mga tao. Hindi ko na malayang nakaidlip ako ng ilang oras. Pagkagising ko ay sarado ang ilaw. Nauna kong i-check ang cellphone ko para malaman ang oras. Alas 10 na ng gabi. Panigurado ay nasa unit na nila sina Ate Shai
Agad ko silang pinuntahan. Tama naman ang hinala ko dahil bukas na ang ilaw sa kwarto nila. Pinatuloy ako agad ng dalawa at agad ko ring sinabi ang tungkol sa mga ngatok. Nakikita ko ang interes nila pareho sa sinabi ko. Kahit papano ay gumaan ang pakiramdam ko dahil alam kong susundin nila ang sinabi ko. Noong dumating ako ay kumakain pa lang silang dalawa ng hapunan. Kaya matapos kong sabihin ang dapat kong sabihin, ay hinayaan ko muna silang magpahinga. Aalis na sana ako sa unit nila nang biglang may kumatok sa pinto. 3, mabilis at mabibigat na pagkatok. Alam ko na ito, nilingon ko sina Ate Shai at Ate Lynn. Nakatingin sila sa akin. Alam kong iisa kami ng iniisip na mga oras na iyon. Alam ko ang gagawin. Kailangan kong ipunin ang lahat ng lakas ng loob para buksan ang pinto. Alam kong mabilis ito at hindi ako binibigyan ng oras para maghanda. Wala na akong sinayang na oras at nakapikit kong binuksan ang pinto. Laking gulat ko nang may 3 mabilis na katok pa akong naririnig. Nanatili akong nakapikit kahit naririnig ko ang pagsikhap ni Ate Lynn. Hindi tumigil ang mga pagkatok sa pinto kahit nakabukas na. Hindi ko isinarado ang pinto hanggang sa narinig ko ang nanginginig na boses ni Ate Lynn. Jaren, walang kumakatok. Idinilat ko ang mga mata ko at wala nang ko tumambad na kahit ano sa harapan ko. Agad kong isinarado ang pinto at humarap ako sa kanilang dalawa. Parehas silang napatanga sa sobrang takot. Ilang minutong katahimikan ang bumalot sa buong kwarto hanggang sa magring ang cellphone ni Ate Shai. Hello, Ted? Nang malaman ko na si Ted ang tumawag ay pina-loudspeaker ko kay Ate Shai ang cellphone para marinig ko kaagad kung may emergency man. Ate Shai, nasa labas yata ng unit si Jaren. Inaantok pa kami ni RJ. Pakisabi gamitin niya yung susi niya. Ang ingay niya kumatok kamo, buisit. Halata ang antok sa boses ni Ted noong tumawag siya. Nanlambot ang mga tuhod ko. Noong nagising ako kanina, akala ko wala sila sa kwarto. Akala ko ako lang mag-isa ang nandun. Ted, makinig ka! Wag na pala Ate Shai. Bubuksan na lang daw ni RJ. Iyon na ang huling beses na narinig namin ang boses ni Ted. Dahil lang puntahan namin sila agad sa unit namin, ay parehas na silang walang buhay. Hindi ko alam kung ano ang meron sa mga mangangatok para mamatay nang nakadilat ang mga biktima nila. Walang bahid ng kahit anong sugat. Walang ibang emosyon ang biktima kundi takot. Sa ganitong pagkakataon na alam mo ang totoo, kanino ka hihingi ng hustisya? Kanino mo ipapaliwanag na mayroong pumapatay na hindi basta-basta nakikita? Sino ba ang maniniwala?